you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Over all my days. Okay, so magandang umaga sa atin lahat dito sa Pilipinas at mapagpalang araw sa lahat na nasa ibayong lugar sa Amerika, Canada, New Zealand,
sa Singapore at iba pang mga lugar na kung saan ay aabutin po ng tinig na ito sa ating pong patuloy na pag-aaral, pagkakaroon ng Bible study online upang lubos na maunawaan po natin ang lahat ng katotohanan na dapat po natin lakaran dahil ang panahon ay pasama ng pasama at mapanganib na po ang bawat pagkakataon na kailangan maagapan po natin ito habang mayroon pang panahon. Mayroon pa tayong oras na ito ay hanapin ng landas ng tunay na kalayaan sa buhay, na tayo po ay kaya nating tawirin ang daigdig na ito despite of maraming mga kaguluhan na mangyayari. Kaya nating tawirin ito hanggang sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa oras na ito ay patuloy natin buksan ang ating pong mga isipan at hayaan natin ang mga katotohanan ng siyang patuloy na magpapalaya sa atin. At I pray na pagka dumating sa atin ang mga katotohanan na ito, ay magkaroon tayo ng lubos na nanasa na higit na mahanapin natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa, kalayaan at masumpungan natin ang kaharian ng Diyos bago tayo ma-terminate sa physical na buhay. Magipagbukas po kayo sa Romans chapter 6. Umpisahan ko po sa 19 hanggang 23. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded your members servant to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servant to righteousness unto holiness. For when you were the servants of sin, you were free from righteousness. What fruit had you then in those things whereof you are now ashamed? For the end of these things is death. But now being made free from sin and become servants to God, you have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Father, we thank you for this scripture that you have opened unto us today. I pray, Father, that you are going to unveil all the truth behind all this written scripture. At patuloy, Panginoon, na mahayag ang katotohanan na ito sa aming mga buhay upang kami ay magsilbing liwanag, Panginoon, sa daigdig na ito. Lord God Almighty, at dalangin ko po na patuloy na buksan mo ang iyong karunungan para sa lahat sa amin upang maunawaan po namin ng lubos ang katotohanan na ito'y mahahayag, Panginoon. Salamat po, even the presence of all your heavenly hosts, na pinamumunuan na Angel Michael, Angel Gabriel, at higit at lubos na kami nagpapasalamat sa patuloy na pintuan, bukas na pintuan ng kalangitan, at malaya po kami na patuloy na magsama-sama, Panginoon Lord God Almighty, to stand into your holy presence all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hindi po sa reality of death and life. Napakahalaga po na maunawaan po natin ito dahil sa panahon na darating, November 1 and 2, ay ito na naman na nagbubunyi ang mga tao hinggil sa mga patay. So, nais ko pong malaman ng lahat sa buong mundo na itong nakagisnan na bagay na ito ay hindi po, wala po dito sa liwanag ng banal na kasulatan. Kaya kailangan po na ito'y maihayag upang marami pang mga tao na ito kung uunawain nila at tatanggapin nila, ay masisilayan nila ang tunay na liwanag ng buhay. Kaya, kailangan malaman po natin ano ba ang katatayuan natin sa pagdating ng mga panahon na ito, dahil
marami pong magse-celebrate sa mga Catholics at mga other Christian denominations na kanila pong sineselebrate yung mga kaluluwa ng mga namatay. Hindi po ito nanggaling, hindi po ito biblical na naganap. Dahil ito po, ang author po nito ay nag-umpisa po kay Saint Odilo na ipinanganak nung pataon na 898 years. At unang sinelebrate itong All Souls Day noong year 998. Si Saint Odilo ng Cluny ay isang French national. So siya po yung nag-start nito concerning about yung itong All Souls Day. So ibig sabihin, it is the Catholic Church na sila po yung nagdala ang gawain ito, okasyon na ito sa buong mundo. Pero kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, ay taliwas po yung kanilang ginagawa hinggil doon sa batas o mga katotohanan na kailangan malaman ng tao. Kung tingnan po natin ang sabi ng banal na kasulatan, kung paano po ito nangyari, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Romans, but now being made free from sin and become servants to God, you have your fruit unto holiness and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ibig pong sabihin na noong nahulog na po ang ating ninuno sa pain ni Satan, nagkasala na po sila, ay sila'y pinalabas mula doon sa Garden of Eden. At ang nangyari po ay yung pong buhay ng tao ay kaakibat na ay kondemnasyon. Kaya nga sinabi ng Panginoon na dahil sa iyo Adan, Genesis chapter 3 verse 17, dahil sa iyo Adan, pinakinggan mo ang tinig ng babae, sabi, na huwag gagalawin ang punong kahoy nasa gitna ng halamanan. Sabi ng Panginoon, cursed is the ground because of you, and sorrows you shall eat all the days of your life. So, ibig pong sabihin na yung buhay ng tao ay nasira. Nagkaroon na po, kaakibat na po yung kondemnasyon na ito ay magpasalin-salin from generation to generation. Pagka sinabing kondemnasyon, ito ay sumpa sa buhay ng tao. Dahil yung interest ng Diyos nung siya'y likhain niya ang tao, ang interest ng Diyos upang ang tao ay tumayo sa daigdig na ito bilang paraiso sana, to carry the image and the likeness of God. Yun po yung interest ng Diyos. Kaya po niya nilikha ang tao. Pero nung nahulog na po ang ating ninuno, mula doon sa kingdom ng Panginoon, sa paraiso, at lumabas na po sila sa Garden of Eden, ay hindi na po yung interest ng Diyos ang dahilan kung bakit nabubuhay na ang tao, kundi interest na po ng laman, na ito yung pinaghaharian ni Satan. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Adan na Genesis chapter 3 verse 18 to 19, thorns and thistles you shall eat, and even the herbs of the field. And you shall eat bread
through the sweat of your face, until that body shall return to the ground where it came from. So, ibig pong sabihin na yung interes ng Diyos na ito dapat mabuhay ang tao ay hindi na po, kundi ito ay yung interes na ng tao ay wala ng iba kundi doon sa laman, the law of the flesh. Kaya nga, ang kaakibat na ng buhay ng tao ay condemnation at yung kanilang, ang ating naging focus ng ating mga buhay ay hindi na yung interest ng Diyos, kundi interest na po ng laman. Kaya dito na po tayo naalipin. Kaya sinasabi ni Pablo that we are a servant of sin. Naging alipin tayo dahil ang kasalanan po rito ay yung pong laman dahil ito po yung nahawakan ni Satan sa buhay ng tao at kanyang i-initiate upang isikatuparan yung sinabi ng Panginoong Hesus in John 10:10 na si Satan pumunta sa mundong ito upang pumatay, magnakaw at manira ng buhay. Kaya po ginamit niya po itong laman which supposed to be the authority of man na siya yung maghari sa daigdig na ito, kaya lang nakuha ni Satan. Kaya siya yung nagkaroon ng legal authority to rule here on planet Earth. Kaya po nasira. Ang tao ay nabilanggo sa physical na buhay. Kaya nga makikita po ninyo na ang tao ngayon, ang mahalaga lamang sa kanya ay walang iba kundi yung physical na buhay. Yung pong laman, yun lang yung mahalaga. Kaya nga makikita po natin na kapag ka ang isang tao ay buhay pa, walang halaga, hindi nakikita ng tao yung kahalagahan nito. Ngunit kapag ito'y patay na, saka na nila makikita yung kahalagahan ng physical na buhay dahil maging sa libingan ay kanila pong sineselebrate ito. So makita po natin na malaking dagok na dumating sa buhay ng tao. Dahil yung kamatayan na dumating sa buhay ng tao ay ito yung nagsisilbi upang ito ay ang kaluluwa na nakabilanggo dito ay sa impyerno na pupunta. Kaya nga makikita po ninyo, lagi kong sinasabi na lagi kapag may namatay ay condolence. Oo, kasi ang tao, iniisip si Jesus bilang tagapagligtas. Pero hanggang sa isip lang. Ibig pong sabihin, kailanman hindi nila mapapatunayan sa kanilang sarili na sila ay bahagi sila doon sa kaligtasan na dinala ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary. Kaya po condolence ang tinatawag nila. Nakikiramay kasi di nila alam, pero actually po, noong nahulog na po ang ating ninuno sa kamay ni Satan, impyerno na po ang patutunguhan. Kaya nga masaklap dahil kung bakit itong All Souls Day ay itinatag ni Satan through Saint Odilio ay upang mapanatili yung sumpa, yung kondemnasyon na magpasalin-salin from generation to generation sa buhay ng mga tao. Kaya po, yung ang tao ay iminulat ni Satan na yung interest ng kanilang pamumuhay sa daigdig na ito ay napaka-focus na lamang doon sa laman, sa physical na buhay. Pero they do not know about yung pong danger
yung kanilang kaluluwa na sumusunod at naging servant ng kasalanan na ito. Dahil ito po yung kasalanan about the law, yung pong law of the flesh, carnality, ang tawag po rito. Kaya po, yung sumpa, habang ginagawa ng tao, itong celebration ng mga kaluluwa, hindi po mapuputol yung pong sumpa na nagpasalin-salin from generation to generation. Kaya makikita ninyo natin na kahit na gaano po ang salapi mo, gaano ka po kayaman, bakit yung mga sakit ng ninuno mo ay magiging sakit mo? Kasi nagpasalin-salin, yung ugali ng iyong mga ninuno ay ugali mo. Kung ano yung pinagmulan mo, yun yung minamana mo na pagkatao. Kaya nga bakit hindi napuputol? Dahil po doon sa pagtangkilik, doon sa itinatag ng demonyo, na ito ay pagse-celebrate hinggil dito sa mga nangamatay na. Na ito ay nilalabag natin, yung pong sinasabi ng Panginoon sa kanyang bayan doon sa Deuteronomy chapter 18, na ang sabi po ng Panginoon sa kanila, ang sabi niya, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that use divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirit, or a wizard, or a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of this abomination, the Lord thy God doth drive them out from before thee. So, makikita po natin na ito ay kasuklam-suklam sa Diyos yung ginagawa ng buong mundo about yung pong pagdating ng November 1 and November 2. Dahil ang sabi rito na do not use, ang sabi rito, do not make his son and daughters, even yung consulter with familiar spirits. Ibig sabihin, yung pagtawag sa mga patay, yung pagtangkilik sa mga patay na ginagawa, ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, ayon doon sa banal na kasulatan. Pero ayon kay Saint Odilo, ay itinatag niya ito. Kasi si Saint Odilo ay anak ng isang widow na madre, na doon sa French ay andun yung Catholic Church. Siya yung anak nito, si Odilo. At ang pakay niya ay upang dito ay ipagdasal ang mga kaluluwa. Commemoration, maalala yung mga patay at ipagdasal sila. Yun yung layunin niya. Pero ang layunin ng banal na kasulatan ay upang ituwid yung kamalian, na ito ay ginawa lamang sa isang hallucination na pag-iisip ng tao, na kagaya ni Saint Odilo. Kaya lamang nung nag-umpisa, itong selebrasyon nito ay napakabilis na nag-spread sa lahat ng tao throughout the Christian world, na wala pang Christianity noon ay andun na. Kaya lamang, hindi po ito lamang lumago dahil sa paganism, kundi dahil sumunod na po yung mga tao, yung mga Catholicism, yung mga other denomination, Christian denominations, sumunod na at
pinagbubunyi. Hinahawakan ng Biblia, di nila nauunawaan. Di nila binabasa. Dahil ang akala nila, yung pong ginagawa ay totoo. Pero di nila alam na yung ginagawa nila ay lalo lang nilang isinusumpa ang kanilang mga sarili. Dahil ang sabi ng Panginoon, lahat ng paggawa nito ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Nais kong iparating sa buong mundo. Dahil ang Diyos, ang kanyang ninais ay makaligtas lahat ng mga kaluluwa. Pero paano makakaligtas kung hindi malalaman ng buong mundo ang katotohanan? Kaya makikita ninyo, pupunta ng mga tao sa sementeryo, magdadala ng pagkain para ialay daw doon. Alam niyo po yung mga ginagawa na ganoon, kung tudungayan natin yung sinabi ni Pablo doon sa Corinthians chapter 10 verse 8, na ang sabi po niya, verse 19 to 20, what say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God. And I would not that you should have fellowship with devils. Ayaw ko, sabi niya, na fellowship kayo sa mga demonyo. Dahil yung isinasakripisyo ng mga hintil, yung iniaalay nila ay hindi sa Diyos kundi sa demonyo. At ang sabi ni Pablo, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. You cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devils. So ibig sabihin na yung pagdadala ng mga pagkain at iniaalay sa mga namatay, sa mga idols, ay isang karumal-dumal na gawain sa harapan ng Diyos. Kaya, dapat na lamang na pigtigilan na. Dahil sa bawat pagkakataon na ginagawa natin ito, ay lalo lang natin isinusumpa yung ating mga sarili. At hindi lamang yung sarili mo, pati yung mga anak mo, mga apo mo at mga apo-apuhan. Dahil ito po yung tinatawag na genetic curse na magpapasalin-salin from generation to generation dahil doon sa itinayo ni Satan na religious church, which is the doctrine of Satan. Ito po yung katotohanan. Ipinapahayag ko ito upang maunawaan po natin at tayo po ay makalaya mula sa sumpa ng buhay. Dahil taglay mo man ang lahat ng kayamanan mo, lahat ng ari-ari mo ay sa buong mundo, pero ang nakakabit sa buhay mo ay sumpa na mula pa sa ating mga ninuno at magpasalin-salin from generation to generation sa iyong mga pamilya. Yun po yung napakahirap. Kaya nga, minsan noong pong nandun po ako sa Ifugao, ay nagkaroon po kami ng BS. May nagtanong sa akin na ang sabi, pastor, kasi doon sa mga ritual na ginagawa nila doon, kaya ang sabi niya, pastor, kung di namin gagawin, parang hindi namin inonor yung aming mga ninono.
Kaya ang sabi ko, bakit nyo kasi i-honor pa yung mga namatay na? Na di ninyo alam kung tama o mali yung kanilang ipinamana sa inyo na paniniwala. Kaya ang sabi nila, Pastor, hindi kasi nila narinig ang katotohanan. Narinig na po nila 2,000 years ago. Kaya lang meron silang paniniwala na niyakap na hindi nila nabitawan. Kaya sabi ko sa kanila, mahal nyo ba ang inyong mga anak? Ang sabi nila, oo, Pastor, dahil kaya kami nagpupunyagi na magtrabaho para mabigyan namin ng magandang buhay. Pagka yung mga pera, lahat yan, bahay. So, sabi ko sa kanila, kahit na sabi ko, ibigay nyo lahat sa iyong mga anak. Maganda yan yung inyong mga iniisip. Pero kahit na mabigyan nyo yung mga anak ninyo ng lahat ng kayamanan, salapi, bahay na maganda, maluwang na mga lupain, mga sasakyan. Sabi ko sa kanila, kung ang sumpa na nanggaling sa inyong mga ninuno ay still na nagpapasalin-salin sa inyo na ito yung maipapamanan nyo sa inyong mga anak, ay walang halaga ang inyong mga ibinibigay sa kanila. Dahil ang tunay na magandang pamana sa anak ay hindi po yung bagay na nandito sa daigdig, kundi yung buhay na malaya. Hindi alipin ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Pagka sinabing malaya, meron siyang pagkakataon na matunton na yung kanyang buhay sa daigdig na ito ay hindi na sa interes ng laman, kundi sa interes ng Diyos noong linikha niya ang tao. So, ganun din po sa atin. Nagpapakasasa ka. Gawin mo lahat. Suplayan mo lahat ng kayamanan ng iyong pamilya. Tuwang-tuwa kayo sa inyong mga karangyaan dito sa daigdig na ito. Pero sabihin ko sa inyo, kung ang kaakibat ng inyong mga buhay ay sumpa, wala pong halaga niyan. Dahil yung buhay na nakagistan natin ay kamatayan. Ibig pong sabihin, fully separate from God. Ibig sabihin, hindi na po magkakaiba. Yung pong buhay na nanduroon sa nanduroon sa libingan kaysa ating na nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya anong ginagawa ng mga tao sa araw ng yaon? Diba, nagsisindi sila ng kandila. At marami pang nagpupunta sa simbahan ng Katoliko para magsindi ng kandila para sa kanilang mga patay. Dahil ang sabi po na ito yung ipinaig ng doktrina na ginawa ni Saint Odilo, na yung kandila ay ginagawa, ay iniaalay ito in order na yung kaluluwa na namatay can escape yung purgatory para makaakyat sa langit. Yun yung itinuro at yun yung kaalaman ng maraming tao sa buong mundo. Kaya makikita ninyo kung may na-aksidente, nilalagyan ng sindi ng kandila. Kung merong mga bagay na nandun yung kandila, dahil yun yung kaalaman po nila. Pero ito ay nilalabag doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Na ang sabi ng banal na kasulatan, Hebrew chapter 9 verse 27, na ang sabi niya, minsan lang binigyan tayo ng Diyos ng karapatan mabuhay
sa daigdig na ito pagkatapos paghuhukom. So ibig pong sabihin, habang ikaw ay nabubuhay, ay kinakailangan malaman mo kung ano yung pipiliin mong destiny. Dahil kung ang pinili mo na buhay ay yung nakagisnan mo, sa impyerno ka pupunta, hindi ka pupunta sa langit. Kahit sindihan mo pa ang buong mundo, gawin mo pang kandila ang buong planet Earth, para sa iyo hindi ka pupunta sa langit. Dahil ang tanging paraan lamang ng tao, ng Diyos, ay yung habang nabubuhay ka pa sa daigdig na ito, ay kinakailangan makalaya ka na. Yun yung salvation na tinatawag. Hindi yung mga itinuturo ng mga Kristiyano na mga iba, nang sabi na kung tinanggap mo si Jesus, sabi, ay kahit na anong ginagawa mo, kung nagkasala ka, gagawa ng Diyos ng paraan para mailigtas ka. Hindi po ganun ang Diyos natin. Sa bayan niya, okay yun, naniniwala ako, because the covenant of God to Abraham is everlasting covenant. Kaya po, ililigtas ng Diyos yung kanyang bayan, the Jew. Pero ikaw na hintel, ay hindi po ito qualify sa'yo. Kundi tayo po, nasa sa atin ang pagpapasya. At hindi na po ang Diyos, binuksan niya po ang pintuan ng kalangitan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, upang tayo na po yung magpasya. Kung tayo po ay lalabas mula dito sa kinabilangguhan nating buhay, nakasumpa-sumpa sa paningin ng Diyos, at lumipat tayo sa Kanya. Nasa sa atin na po yun, kung tayo ay susuko sa harapan ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Kaya po maraming kamalian. Kaya makikita po ninyo na anong sabi po ni Pablo. Ang sabi po niya, na hindi po yung dasal, hindi po yung kandila, na ito ay pwedeng yung pong mahal natin sa buhay na namatay ay pupunta sa langit, hindi po. Dahil tayo na po ang maghahatol sa ating mga sarili. Kung hindi mo inilipat ang iyong citizenship in the kingdom of Jesus Christ habang ikaw ay nabubuhay, pag namatay ka na physically, wala ka ng karapatan na baguhin your destiny. Sa impyerno ka na pupunta. Kaya nga, lagi kong sinasabi, dahil akalain po ninyo, dahil po sa naimulat sa tao na napakahalaga yung physical na buhay. Diba? Kapag namatay ang ating mahal sa buhay, pagka dumating yung birthday, andun, laging abala sa paghahanda sa kanyang birthday at sasabihin, Happy birthday in heaven. Sinong may sabi sa inyo na in heaven? Nung ang nabubuhay siya, hindi ninyo pinabirth dyan. Pero nung namatay na siya, saka kayo magpa-birthday at ipapakain nyo sa inyong mga kapitbahay. Ganon tayo niloko ng demonyo. Common sense. At ganon na rin ang kung paano tinatangkilik ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Nung andito siya bilang tao, hindi siya pinahalagahan, kundi hinahabol upang patayin. Pero nung namatay na ang Panginoong Hesus, ito naman mga paganism at mga Gentile by nature, wala nang ginawa, kundi ipagbunyi yung kanyang birthday sa paglalasing, sa lahat ng mga bagay na ginagawa. Ganito ba ipinamamukha ng buhay ng tao sa harapan ng buhay na Diyos?
na sinisira yung karangalan ng Diyos dahil sa kanilang mga ginagawa na pag-celebrate. Kaya nga inuulit ko po, yung November 1, 10, 2, and December 24 and 25, yan po yung special holiday ni Satan. Para para tipunin ang mga tao sa kanyang itinayong mga bagay na gagawin o mga bagay na tatangkilikin. Hindi po ito. Oo, maraming nagsasabi na yung kapanganakan ng Panginoong Hesus ay malaga rin na i-celebrate dahil yun yung nagpapaalala na minsan ang Diyos ay nagkatawan tao. Pero hindi po. Dahil ang kailangan mong pahalagahan dito ay yung layunin kung bakit siya ay pinanganak. Hindi yung araw ng kanyang kapanganakan para lamang maghanda at gamitin para lumapit sa mga tao na ang sasabihin na ang Diyos ay pag-ibig, kailangan bigyan mo ako, pero saan mo dadalhin? Pang-inom, pang-sugal, pang-sabong. Mahiya kayo sa inyong mga sarili. Dahil ang Diyos na sabi nating Jesus ay ang sabi ng banal na kasulatan ay yun yung pangalan na napakataas na lahat ng nasa langit, ibabaw ng lupa at ilalim ng lupa ay luluhod sa Kanya. Pagkatapos ganun lamang dating ise-celebrate at marami pang mga Kristiyano na ito ay tumatangkilik hinggil sa December 24 and 25 na pinagtitibay na ito na nga ang mga buong mundo. Ang kanila pong ipinapakita ay mga kasamahan. Lahat yun ay mga bagay na ipinapahayag natin na ganitong pagkatao ang Diyos na ipinanganak na tagapagligtas. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, yun yung dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay pumunta. Na sa kanyang kapanganakan ay upang dalhin na niya yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na lahat ng buong mankind ay magkaroon na ng pagkakataon na makibahagi sa kaharian ng Diyos. Na yung kanyang pagpunta in the cross of Calvary ay hindi po mag-iwan dito ng kasaysayan para pagdating na naman ng mga Semana Santa ay ise-celebrate na naman. Ano ba kayo? Dahil yung kanyang ginawa ay hindi mag-iiwan ng kasaysayan para tangkilikin ng tao, kundi mag-iiwan ng buhay na katotohanan na magaganap sa buhay ng tao. Kaya nga yung kanyang kamatayan in the cross of Calvary, dahil ang sabi ng banal na kasulatan, na the wages of sin is death, na nung nagkasala ang ating ninuno, kamatayan na ang naging bunga sa lahat ng mga tao. Kaya yung pagpunta ay upang dalhin na niya yung buhay para sa lahat. Ipagkakaloob na upang magbunyiman ng tao para sa kanya ay yung bagay na ikararangal niya. Dahil yung buhay na dadalhin niya, ang sabi ng banal na kasulatan, dito na po yung kanyang pagbaba nung umakyat siya sa langit, nung nabuhay siya at bumaba siya sa katauhan ni Kristo Jesus, ay upang dalhin niya yung buhay sa atin, na yung kamatayan ay mabawi at magkakaroon na ng buhay ang mga taong tatalima sa Kanya. Tandaan po ninyo, yung Kanyang pagbaba ay upang magpakilala na sa mga tao. Dahil mali ang kaalaman ng tao hinggil kay Kristo. Kaya makikita po ninyo,
pati sa bungan, ginamit ang pangalan niyang Kristo. Napakatindi ang pagyurak ng tao sa karangalan ng Diyos. Sasabihin ng buong mundo, si Yesu Kristo ang aking Panginoon pero lasing, magnanakaw, magalitin, lahat na lang ng kasamahan. Pagkatapos sasabihin natin na siya ay ating Panginoon, alam niyo po, nung sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, if you continue, John chapter 8 verse 31-32, if you continue with my words, truly you are my disciples. You shall know the truth, and the truth shall set you free. So, ipinapahayag ng Panginoon na ito sa kanyang bayan, dahil yung kanyang pagpunta sa cross, hindi na nila masisilayan bilang tao. Kundi yung kanyang pag-akyat at pagbaba, hindi na po yung babasahin kung ano yung sasabihin niya, kundi makinig na po sila sa kanya. Dahil mag-e-entron sa kanilang mga buhay. Bakit? Dito na magpapakilala. Kaya nga dala-dala niya ng Panginoon sa pagpasok sa ating mga buhay. The Holy Ghost na upang idamit sa iyo, which is the grace of God, lagi kong sinasabi, upang yung mali mong pagkilala sa Kanya, pagkaalam sa Kanya, ay maitutuwid. Hindi sa pamamagitan ng sinasabi ng tao, itinuturo ng mga tagapagturo hinggil sa Kanya, pero mismo na ikaw ay makikilala mo na siya. Bakit? Dahil ang sabi ni Pablo, na ang tao ay makikilala kung sino siya sa pamamagitan ng Espiritu na nasa kanya. At yung tao, ang espiritu nasa kanya ay mga espiritu na nandito sa mundong ito, mga iba't ibang karakter o pagkatao ng mga demonyo na kumokontrol sa kanya. Kaya ang nakakakilala lamang sa tao ay ang mga espiritu ng demonyo. Kung sino siya, alam niyang lasinggo ka, alam niyang apapera ka, alam niyang ikaw ay ganit, ikaw ay mapang-api. So alam niya. At ganun din sabi ng Panginoon ni Pablo, na ang Diyos ay ang nakakakilala, ay ang Espiritu na nagmula sa Kanya. Kaya nga, darating na upang idamit, kung papapasukin mo, kung natagpuan mo siya, upang kapag nakapasok na siya at naibigay, naidamit sa iyo, the Holy Ghost, doon mo na siya makikilala. Bakit? Kasi nasa sa iyo na yung the Holy Ghost na nanggaling sa Kanya, na ito ay magiging kabahagi ng iyong buong pagkatao. At siya na yung maghahari at magdidikta sa iyong kaisipan upang yung malimong na pag-alaman mula nung ikaw ipanganak sa daigdig na ito hanggang nung matagpuan mo ang buhay na Kristo ay maitutuwid at mababago. Kaya nga kapag natanggap mo na ito, yung kamatayan, ang sabi, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? So wala na, nagtagumpay ka, nagtagumpay na ang Diyos upang iligtas ka. Ito yung salvation. Hindi po yung mamatay ka pupunta ka sa langit. Maituwid muna yung kamalian na ito ay nai-inject at na-inhibit sa iyong kaisipan hinggil sa buhay na ito at hinggil sa Diyos. Dahil ang akala natin ang Diyos ay Diyos ng material na bagay, hindi po.
Kaya kalimitan kapag sinasabi nagtagumpay, oh, ipinagdasal ko yon ng mahatabang panahon para matupad. O nung natupad, hallelujah! Hindi po ganon. Dahil ang Diyos hindi po magkikipag-compromise sa kagustuhan ng tao, hinggil po doon sa interest ng tao na mapabuti yung physical na buhay. Kundi yung kaluluwa ang after ng Diyos sa atin, hindi po yung physical na buhay. Although nais ng Panginoon ang physical na katawan natin, habang tayo'y nabubuhay, gagamitin niya as His tabernacle, dwelling place, upang maibsa katuparan niya yung kanyang mission bago darating and the end of all things. Kaya nga sinasabi rito, the sting of death is sin. So yung amoy ng kamatayan, yung kasalanan. Kaya nga di ka pala pupunta sa libingan, maamoy ka na. Mabaho ka na. And the strength of sin is the law. Ito yung kapangyarihan ng kasalanan, yung batas. The law that is given to Moses, since yung kanilang exodo from Egypt up to the crucifixion of Christ, that is the law. At ito yung nagpakalakasan ng kasalanan. Na hindi, aywan ko kung nauunawaan ng nagbabasa ng Biblia. Na pagkatapos na maabulis, yung batas na ito upang tatayo na the grace of God, binabalikan at itinuturo itong naabulis na batas na ito'y lalong nagpapalakas sa kasalanan sa tao. Bakit? Kasi hindi na nababago yung kaisipan ng tao. Sa pagtuturo nito, na akala ng tao, puro blessing, puro blessing. Hindi nila alam. Kaya nga nakikita ko, marami pang tuwang-tuwa kapag may Biblia na yung tinatawag na expositors study Bible. Para lamang meron silang magamit para mangaral sa mga tao. Pero tama ba? Na ipapangaral mo ang buong Biblia sa mga tao? O ipapangaral mo ang katotohanan? Dahil ang katotohanan, it's sad to say na hindi ito ipinapangaral kundi ini-introduce sa mga tao, the risen Christ. Ipinapakilala. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya makikita po ninyo na sa pagpasok ng ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay, inuulit ko po, hindi mo po siya kilala. Hindi mo siya personally na kilala ang Diyos kahit na nabasa mo na ang banal na kasulatan. Hanggat hindi mo natatagpuan the risen Christ and then bow down yourself, surrender unto Him your whole being. Dahil ang layunin ng Diyos sa maling kaalaman ng buong mundo hinggil sa Kanya, kaya makikita nyo sa mga Muslim countries sasabihin, siya ay tao, siya ay tao lamang, totoo naman naging tao, 100%, pero 100% is God. Sasabihin ng mga iglesia ni Manalo, tao lang siya. So maraming mga bagay na hindi alam ng tao.
na mali-mali yung kanilang kaalaman. Sa mga Roman Catholic, ang pagkilala nila si Kristo ay yung nandun sa pader na kabitin. Ginagawa pang itim na Nazareno na napakapangit. Hindi po ganon. Kaya nga yung pagpasok niya sa buhay ng tao, kahit sino ka man kapatid, kaibigan, ay upang magpakilala sa iyo. Pero makikilala mo lamang siya kung madadamitan ka niya ng Espiritu na nanggaling sa Kanya. Dahil yung Espiritu, apart from Christ, yung Espiritu na nasa sayo, ay ikaw lang ang kilala niya kung sino ka. Siya yung makapagsasabi, kung lasinggero ka, alam niya lasinggero ka. Kung sabungero ka, alam niya sabungero ka. Kung ganid ka, alam niyang ganid ka. At maraming mga alam ng Espiritu na nasa sayo kung sino ka. Pero tinatakpan mo lang sa iyong pagiging magiging mabait dahil sa iyong isipan. Kaya lang kapag napika ka, lumalabas yung karakter mo na ito yung pagkatao ng demonyo. Sila yung naghahayag ng iyong pagkatao. Because we are a servant of sin, which is the law of the flesh. Kaya po tigilan na po natin. Maraming nananalangin sa ating bansa na paunlarin ng Diyos. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanyang bayan? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways and seek my face, then I will heal their land. Hindi basta-basta. Kagaya ngayon, ipinapanalangin ng presidente na bigyan ng Diyos ng karunungan. Pero paano bibigyan ng Diyos ng karunungan when in fact, hindi naman naipakilala, na-introduce the risen Christ. Kundi nakikisa ang mga tagapagturo sa mga governance hinggil sa pagpapatibay na ang Diyos ay pagpapalain ng ating bansa. Hindi po yon ang kailangan malaman ng mga nasa governance. Ang kanilang malaman ay yung makilala nila ang buhay na Kristo sa pamamagitan mo. Hindi mo siya ituturo, kundi ipapakilala mo siya na siya'y buhay na Diyos. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kung gusto natin matulungan ng Panginoong Hesus na maabot ang lahat ng mga tao, itigil na. Nalinlangin ang mga tao sa pamamagitan ng batas. Maliwanag po ng sabi ng banal na kasulatan, the strength of sin is the law. Kaya hindi na kailangan balikan. Anong sabi ni Isaiah? Verse 40, chapter 41, do not ponder the past nor the former things. For I, the Lord your God, make new things, even make the river in the wilderness. So, makikita po natin, maging yung mga bagay na ginagawa dito, huwag tayong makiisa. Dahil tayo mismo ang nagdadala upang tayo ay magdusa. Tumalima po tayo sa panawagan ng Panginoong Hesus.
At ito ay makikilala mo lamang, kapatid, kung magpapakumbaba ka sa Kanya. Huwag tayong mag-crab mentality na kung ano yung nakagisnan natin, yun na lamang po tayo. Wala akong magagawa dahil kayo ang pipili kung saan kayo hanto, sa impyerno o sa langit. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, salamat po sa araw na ito, and I pray na tayo ay maging liwanag sa buong mundo upang ang lahat ng mga naibukas na kamalian hinggil sa ating Panginoong Hesus ay maituwid at magkaroon ng tunay na kaalaman sa buhay na Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Father, we thank you for this day. I pray to continue, Lord, na hawakan ang lahat ng katotohanan na ito sa buhay ng mga nakarinig. Then I pray, Lord God Almighty, nang buong mundo ay malaman nila, Panginoon, ang kasuklam-suklam na nandito sa daigdig na ito, na hindi kailanman makibahagi ang tao, Panginoon. Salamat po. And I pray, Lord God Almighty, to continue clothe everyone with all wisdom and knowledge that comes from you. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.